ang GMA Regional TV, One Mindanao. Ani ana ang mga dagkong balita karong adlaw sa One Mindanao. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Resigned Congressman Zaldico, gibulgar nga si Pangulong Bongbong Marcos ang maoy nagsugo sa 100 billion peso insertions sa 2025 national budget. Nabi ang bag sulod sa Cogon Public Market sa Cagayan de Oro City. Gika-alarma human na alaang bomba. Usa ka environmentalist group nanawagan nga undangon ang pagmina nga ginahimo sa Mount Hamiguitan. Tulo ka tindahan ug usa ka balay nasunog sa Bayog, Zamboanga del Sur. Og aktibong paglambigit sa kalalakinan sa family planning gidaig sa Davao City Health Office. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon Mindanao, ako si Sara Hilomen Velasco. Gibulgar ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico ang mga gingong nagpaluyo sa bilyon-bilyong insertions sa national budget sa 2025. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Argil Relator. Argil. Sara, gitumbok mismo ni Zaldico nga mismong si Pangulong Bongbong Marcos ang nagsugo alang sa 100 billion pesos ka insertion sa atong Bicameral Conference Committee 2024 nga alang sa 2025 national budget. Sumala pa, ang maong kantidad mo gisaad mismo ni kanhi Speaker Martin Romualdez ngadto kay PBBM. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Human ang pipila ka bulan nga pagtago-tago sa laing nasod. Usa ka video ang gipagula ni resigned ako Bicol Party List Representative Zaldico. Saysay niya July 19, 2025 dihang migawas siya sa nasod alang sa iyang medical check-up ug nakaplano nga makabalik human sa sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Apan nakadawat matud pa siya og tawag gikan kang kanhi Speaker Martin Romualdez ug giingnan siya nga magpabilin sa laing nasod ug atimanon siya. Subay matud pa sa instruction ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Sa pagsugod sa proseso sa Bicameral Conference Committee o BICAM 2024, di nagsilbing chair sa House Appropriations Committee si Ko. Mitawag matud pa kaniya si Budget Secretary Amina Pangandaman. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sec Mina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Ang gisugo nga 100 billion peso project insertions sa BICAM nakumpirma matud pa niya kang Yusek Adrian Bersamin pinaagi sa tawag. Si Bersamin, Undersecretary sa Presidential Legislative Liaison Office. Gireport matud pa niya kini kang Speaker Martin Romualdez atong panahuna. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. Nagmeeting matud pa sa usa ka building at tubangan sa Malacañang. Sila ko, Romualdez, Pangandaman, Bersamin ug usa ka Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nakahinumdum matud pa si Ko kaniadtong nag-uban sila ni Romualdez ug PBBM sa Singapore human ang May 2022 elections. Giapa sa PSG ang brown leather bag, sanglit sumala matud pa ni PBBM nga mabili na ang tanan, ayaw lang ang brown leather bag.
Gipahibalo matud paniko sila Romualdez, Pangandaman, Bersamin ug Cadiz nga kung mamahimo 50 billion pesos lang ang isulod sa program to funds. Dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. Yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogrammed funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogrammed funds. Apan usa ka adlaw human niini. Tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martinian at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget. Samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Nakatakdang doon na pa'y mga dugang ibulgar labot sa korupsyon sa budget siko sa part 2 sa iyang video. Ginahulat pa ang pahayag sa Malacanang kalabot ni ini. Sara, sumala sa ICI ang mismong organisasyon, ang komisyon nga gimugna mismo ni Pangulong Bongbong Marcos aron nga maoy mga imbestiga sa mga maanumalyang flood control project nga ilahang gina-review ug tun-an matud pa nila ang mga gidivulge ni Zaldico sa iyang video. May depensa sab si USEC Palace Officer USEC Claire Castro na sumala niya walay basihan, walay ebidensya og ebento lang matud pa ang gipang-ingon ni Zaldico. Apan ato pang ginahulat karon ang ikaduhang parte sa maong video. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator. Atong sayro ng dugang pang mga balita sa Mindanao. Makabanato si James Paulo Yap live sa Cagayan de Oro City. James? Salamat, Sara. Usa ka bag nga nabilin sa usa ka tindahan sa Cogon Market sa Cagayan de Oro City ang gikaalarma sa publiko nga nalaan og bomba. Sa paghiling sa otoridad, nasuta nga personal nga gamit ang sulod sa bag. Ani ang dugang detalye. Temporaryong nahunong ang mga aktibidad sa dalang Captain Vicente Roa sa Cogon area sa Cagayan de Oro City. Pasado alas 11 sa gabi adlong Huwebes. Kini tungod sa usa ka bag nga gibilin gawa sa usa ka tindahan sa lugar. Usa ka tindero matud pa ang nagpakitabang sa kapulisan. Human nga wala niya makita pa ang lalaking nagdala sa maong bag. Butang nga nakapaalarma kaniya. Sa video nga kuha ni Nef Lukson, makita ang usa ka personahe sa Cagayan de Oro City Explosives Ordnance and K9 Unit nga gihiling ang maong bag. It was found out nga mga personal nga gamit ang sulod sa maong backpack and later on sa ilahang pagsusi adunay individual nga nagkaingon nga siya ang tag-iya sa maong backpack. Sumala sa kapulisan nga walay angay ikabalaka tungod wala man sab sila na monitor nga threat sa syudad. Mapasalamaton sab sila sa mga nagpakabana nga katawhan nga nag-report sa maong insidente alang sa paspas nga pagresponde. Pahinumdom sab nila sa mga dunay dalang mga bagahe nga likayan ang pagbili niini sa bisan asang lugar aron dili makadala og alarma sa publiko. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao. Agig pagsiguro sa City Government of Davao nga adunay nakaandam nga pondo ang syudad base sa gikomit nga share niini sa pagpatuman sa Davao Bus Project. Gipaabot sa opisyal sa maong proyekto ngadto sa Davao City Council ang pagmugna og trust fund o special account ubos sa Davao City Government. Ani ang report ni Argil Relator. Miatubang ang head sa Davao Bus Project sa Davao City Council aron ipaabot ang request sa pagmugna og trust fund. Kini mao ay magsilbing counterpart fund sa syudad alang sa maong proyekto. Ana sa 1.5 billion pesos ang gikumit sa Davao City LGU nga counterpart funding base na sab sa pag-ila ato sa DepDev Board deliberations. Sa plano, matag tuig hangtod sa tuig 2030, magbutang og kantidad sa maong fund base sa project requirements. The creation of trust fund next year or hopefully within this year before the year ends would not be requiring us to put 1.5 billion immediately to that account. We have to remember that the implementation of the
Davao Bus Project would be a multi-year undertaking for the city government. Magduha ka tuig na nga na-delay ang proyekto. Una na gibutyag sa DOTR nga nag-aapas sila sa timelines. Una na sa magibutyag ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte nga na-delay ang pagpatuman ni ini tungod wala kinigihatagan og budget sa national government. Anaasa 73.4 billion pesos ang gikinahanglan nga pondo sa Davao Bus Project nga gikan sa loan sa Asian Development Bank, share gikan sa national government ug sa Davao LGU. The project manager, I would say it's urgent. Like I said earlier, although we were cut short, no, the beauty of us having this one kasi, we can always tell the national government, look, our money is here. Where's yours? Diba? Even ADB's money is always ready. It's there. So, Sa monitoring karon sa Davao Bus Project, doon na gialokar nga budget sa National Expenditure Program 2026 apan kulang kaayo sa gikinahanglan nga pondo sa pagpatuman sa proyekto base sa plano. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Orgil Relator. 1 Mindanao. Gipaabot na sab ang pagtaas sa presyo sa mga produktong petrolyo sunod semana. Sumala sa Oil Industry Management Bureau sa Department of Energy, base sa 4-day trading, posibleng musaka og 60 centavos kada litro ang presyo sa gasolina. 75 centavos matag litro sab ang usbaw sa presyo sa diesel ug piso sa kada litro sa kerosene. Ang pagsaka sa presyo sa lana tungod sa sanction sa US sa mga kumpanya sa lana sa Russia ug posibleng pag-undang sa US government shutdown. Mamahimo pa kining mausab base sa resulta sa trading karong adlaw. TV ang GMA Regional TV. 1 Mindanao. Naog daw ang tulo ka tindahan. Lakip usa ka balay atol sa sunog sa bayog Zamboanga del Sur. Problema sa kuryente, usa sa mga ginalantaw nga hinungdan sumala sa BFP. Ang detalye sa report ni Efren Mamak. Lagi ang kalayo. Nangalisang kini mga residente diyang milamoy ang dakong kalayo sa pipila ka tindahan sa Purok 9 Barangay Poblasyon Bayog, Zamboanga del Sur pasado alas 8 Huwebes sa gabi. Gani makita kini mga baligyang motor sa usa ka tindahan ang gipanglamoy sa kalayo. Gumikan sa kadako sa sunog. Gisaka kini sa 3rd fire alarm status sa BFP. Nadeklara kining fire out human sa halos 3 ka oras. Human sa sunog, ug daw ang 3 ka mga tindahan nga gilangkuban sa art sign shop, barber shop ug usa ka tindahan sa motor parts. Nalakip sab sa nasunog ang tapad nga balay kung asa nagpuyo ang unom ka individual nga magkabanay. Hinuon walay angol sa hitabo. Ginasuta pa sa BFP ang kinatibuk ang danyo sa sunog. Posibleng problema sa kuryente ang tinubdan sa kalayo. Posible sa kuryente siya. Pero karon dili pa namo i-confirm sa investigation. Gilayong gitagad sa LGU ang magbanay nga nasunugan. Samtang nagpahimangno ang BFP, ilabi na sa mga tindahan una manirado. Kung natin mga kuryente, kung di na nato gamiton, i-unplug o i-off ang atong mga appliances. Especially po sa atong mga LPG, check every time. Now and then, kung di na nato gamiton, atong i-close, atong kaon mga dirts, mga oil para dili makastart og sunog. Especially sa atong upcoming Christmas season, tanang mga Christmas tree dapat naka-ICC o dapat dili nato i-overload ang atong mga linya. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio, Efren Mamak. 1 Mindanao. Posible gihapon ng mga pag-ulan sa pipila ka lugar sa nasod. Sa Mindanao, kinitungod sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Wala gihapoy na monitor ang pag-asa nga LPA o laing pagdaot sa panahon sa nasod. Apan dunay mga pag-ulan sa nasod dala sa Northeast Monsoon o amihan sa Batanes ug Babuyan Islands. Samtang Intertropical Convergence Zone o ITCZ sa Visayas, Mindanao ug sa Palawan ug localized thunderstorm sa ubang bahin sa nasod. Base sa datos sa Metro Weather, posible ang kusog nga ulan sa Caraga Region, dakong bahin sa Davao Region ug Northern Mindanao. Busa mag-igmat sa posibleng pagbaha o landslide. Padayon ang panawagan sa usa ka environmental group batok sa pagmina sa Mount Hamigitan Mountain Range nga giilang UNESCO World Heritage Site. Ani ang report ni John D. Esteban.
Hisgutanan online ang dakong papel sa Sierra Madre sa Katalagman usa na diha ang tabang niini sa pagpahinay sa Super Typhoon Uwan dihang mitugpa kini sa kayutaan sa Luzon. Kun dunay Sierra Madre sa Luzon, dunasay Mount Hamigitan sa Davao Oriental nga manalipod sa katawhan panahon sa Katalagman labi na sa pagbaha. Ang Mount Hamigitan Range Wildlife Sanctuary abunda sa gasa sa biodiversity gani na deklara kining UNESCO World Heritage Site. Mount Hamigitan, yung wildlife range niya, also acts like the Sierra Madre in Luzon. So, sa mga typhoons po, ginatabangan sa Mount Hamigitan because it's a range, no? Ginatabangan niya ang Governor Generoso, San Isidro, Mati City, and all of the municipalities in Davao Oriental. Apan, nahimong hulga sa mountain range ang mining activities partikular sa barangay Macambol sa Mati City. Ning nakalabang bulan, nagpagawa sa gulagway ang provincial government sa kahalapad sa nakutkot nga bahin sa Mount Hamigitan tungod sa pagmina. 200 hectares matud pa ang nadaot. Sumala sa environmental group nga IDIS o Interfacing Development Interventions for Sustainability. Ang pagdaot sa Mount Hamigitan mo epekto dili lang sa lugar nga gidaot apan sa mga kasikbit nga lugar, labi na sa uban pang protected area sa Masapuhada Bay. We are one with the provincial government in calling out the mining issue in Mount Hamigitan when it comes to environmental and watershed management. Dili lang siya bounded kung asa lang tong jurisdiction of their license. Parayon ang ilang parawagan nga maundang na ang mining activities kay daghan ang mag-antos pag-abot sa panahon. So amo ang call is dili na marinyo ang license because ginavalue na to ang mga protected areas. Bagat sa limited na lang no, sa iyahang years of operation, and as much possible ma-terminate na ang agreement para mapapahulay na ang areas ani sa Mount Hamigitan. Daan ang gingon sa provincial government nga magpagula sila og resolusyon aron mapaundang ang pagmina. Daan na sab nga mitubag ang Hallmark Mining Corporation ug miingong ginatuman daw nila ang responsible mining ug environmental stewardship. Jandy Esteban, One Mindanao. Mga kapuso, nagpadayon ng big time pamaskong handog nga proof of purchase promo sa GMA nga mao ang Kapuso Big Time Panalo Season 4. Over 7 million pesos ang ipanghatag lakip na. Ang upat ka makadaog og tag 1 million pesos para sa lucky mamimili og sari-sari store owners sa Grand Draw. At ang iyang swerteng makadaog og pangkabuhayan package worth 50,000 pesos. Gawas pa sa makadaog og 1,000 pesos daily og 7,500 pesos weekly cash prizes. Ipadala lang inyong entries hangtod December 26, 2025. Ihulog kini sa GMA Regional TV and radio stations, participating Mercury Drug branches o ubang branches sa Pure Gold nationwide. Ang mga kapuso magbantay sa fake news, fake Facebook accounts or scam texts. Tutok lang sa GMA o mobisita sa official Facebook page of GMA Promos para sa complete mechanics and announcements. Ang GMA Regional TV, One Mindanao. Gibasura sa COMELEC 2nd Division ang motion for reconsideration nga gi-file ni Davao del Sur Vice Governor Mark Douglas Cagas IV labot sa nauna na nga desisyon nga disqualified siya sa pagdagan sa posisyon. Sa gipagula nga update sa special action cases sa COMELEC as of November 12, 2025, gideny ang motion for reconsideration nga gi-file ni Davao del Sur Vice Governor Cagas. Ang gi-file nga motion dunay kalabutan sa desisyon ni atong October 17. Din gibasura sa COMELEC 2nd Division ang proklamasyon kang Mark Cagas isip Vice Governor human gigrant sa COMELEC ang petisyon for disqualification. Nagugat kini sa petisyon nga gipasangat ni kanhi Davao del Sur board member ug nakalaban ni Cagas pagka Vice Governor ni atong 2022 elections nga si Lanier Kadungog.
Gikwestiyon sa petitioner ang kandidatura ni Mark Cagas human sa nauna nga pag-angko ni Cagas sa mga krimen nga nalambigit o naglambigit kaniya sa moral turpitude kalabot sa maling paggamit sa iyang pork barrel funds. Din gihukman siya nga guilty sa Sandigan Bayan ni atong 2022. Ginakuhaan pa og pahayag si Cagas kalabot ni ini. Wala pa say pahayag ang COMELEC 11 labot sa pagpatuman sa desisyon sa COMELEC 2nd Division. Street dwellers nga anaa palibot sa Divisoria sa Cagayan de Oro City gipulong sa LGU alang sa dugang oportunidad kanila aron makapanginabuhi og tarong. Ani ang report ni Cyril Chavez. Sa tumo nga matagaan ug dugang oportunidad sa ilang panginabuhian ug maundang na ang ilang kinabuhi isip mga parking boy o girl sa Divisoria sa Cagayan de Oro City, gitapok sa mga personahe sa Project Lunhaw ang mga street individual o families. Matod ni Patrick Gabutina, kinsa nangulo sa Project Lunhaw sa Cagayan de Oro City LGU, nga kinina ang ikaduwang hugna sa ilang panagtapok uban ang mga parking boys o girls sa Divisoria area. Tumong niini nga mahatagan sila og oportunidad nga makatrabaho isip kabahin sa Hapsay Sapa program apan aron masulod sila sa mong programa. Una nga kondisyon is dili na gid mo matulog dinhi sa dalan. Luoy ba kita naong katulog sa dalan gabi no? Nya dili matulog sa park, dili matulog sa kadalanan. Ikaduha, mo eskwela ang inyong anak. Nasayran sab sa LGU nga dili tanan kanila ang homeless o wala gyud mapuy-an. Ang uban kanila ipili lang nga sa Divisoria area matulog o sa mga parke aron makadaginot sa plitihan og dali sab nga makadiskarte matag adlaw. Butang nga gi-discourage sa LGU labi pa nga mas maayo nga matagaan sila sa saktong panginabuhian. Ingon din sila nga, okay naman mi dinhi nga dinira mi. Iko daw ba inyong anak, gusto ninyong inani gihapon ta? Pagkapagdako. So nakahuna-huna sila. So naingon din to nga, ay opportunity na ni nga gihatag ni Mayor. Sa karon, ana-ana sa 30 ka mga individual ang nakatakdang i-empleyo sa LGU nga mabutang sa Hapsay Sapa program. Aduna kini above minimum wage ug uban pang benepisyo. Makitagbo pa sa LGU ngadto sa uban pang national agencies o private partners alang sa ilang matabang. Kauban si Jaybert Pairat, Cyril Chavez. 1 Mindanao. Cagayan de Oro City Night Market Committee ginatunan ang duha na lang kaadlaw nga night market palibot sa merkado sa Cogon tungod sa daghang kalapasan sa mga vendor. Ani ang dugang detalye. Human ang pipila ka bulan sukad nga gitugutan ang mga ambulant vendor palibot sa Cogon Market matag gabi. Ubay-ubay ka mga kalapasan ang nakita sa Night Market Committee. Usana niini ang dili pagsunod sa takdang oras sa ilang pagbaligya. Lakip ang traffic. Alas 6 pa unta magsugod, alas 4:30 manulod na. Dayon ang dalan nga dili pwede unta diya pabaligyaan, ilang iokupar. Dayon ang basura. Makita nato grabe ang basura. Dugang pa nga makapila na silang nagpatawag og meeting sa night market vendors aron ipahinumdom ang mga butang nga ginabawal apan balik-balik gihapon ang kalapasan. Usa kining Sotero da Omar Street sa mga ginasirado sa Roads and Traffic Administration matag adlaw. Sugod alas 6 sa gabi hangtod alas 5 sa kadlawon aron diri ipahimutang ang mga ambulant vendors nga nagatinda sa Cogon Night Market. Apan karon ginatun-an na sa RTA nga tagaan na lamang sila karon og duha ka adlaw matag semana aron nga magamit pagbalik ang maong dalan. Ilabi pa nga pipila ka mga ruta sa jeep ang nagaagi dinhi paingon na sa major thoroughfare nga JR Borra Street, usa sa pinaka-busy nga dalan sa Cagayan de Oro City. Ang street food vendor nga si J. Lord nabalaka sa ilang panghinabuhian apan uyon sab siya sa mga ipatuman nga reforma. Kami sugot robot may mo naman. Kami ani kita naman may klayan ko na ni. Gusto. Hinoon pagpasabot ni Attorney Uy nga dili pa final ang maong lakang ug rekomendasyon pa lang kini ug magdepende gihapon sa mayor kung iyang aprubahan. Na-mention gid ni Mayor Clarex nga kung magpadayon gid kini nga mga violation, himo na nga duha ka adlaw ang night market, Friday, Saturday. Kauban si Makoy Semplon, James Paulo Yap. 1 Mindanao. Nasakbit ang kapin 100 million pesos nga kantidad sa smuggled nga sigarilyo
nga gisakay sa duha ka bangka ato sa operasyon sa otoridad sa kadagatan sa Santa Cruz Island sa Zamboanga City. 7 ka mga tripulante niini nadakpan. Miabot sa 1,532 ka mga karton sa klase-klase sa sigarilyo nga gikarga sa duha ka bangka ang nasakmit ato sa Maritime Security Operations sa Kapulisan sa Region 9 sa kadagatan sa Santa Cruz Island, Zamboanga City, banda alas 4:30 sa hapon adlaw Miyerkules. Ang maong kontrabando mukantidad sa kapin 107.2 million pesos. Sikop dinhi ang 7 ka mga tripulante sa maong mga bangka nga residente sa probinsya sa Sulu ug Tawi-Tawi. Kiniuman walay igong dokumento nga gipakita atol sa inspeksyon. Gikusuriya na sila sa Zamboanga City Police alang sa inquest proceedings. Ginakuhaan pa sila og pahayag. Samtang ang mga nasakmit nga kontrabando gitunol sa Bureau of Customs alang sa saktong disposisyon. Mas palauman pa sa Davao City Health Office ang kampanya Labot Family Planning. Din ilambigit ang mga kalalakinan. Gani sa karon dunay namatikdang pagsaka sa ihap sa mga lalaking nagapailawom sa no scalpel vasectomy nga libreng ginahanyag sa Population Division sa Davao City Health Office. Ano report ni Argil Relator? Kaniadto, matag ulahing Biyernes sa bulan lang nagapahigayon og no scalpel vasectomy procedure. Apan sa kasamtangan, 2 ka beses na sa usa ka bulan tungod sa nagkataas nga ihap sa mga kalalakin-ang buot magpa-vasectomy sa Buhangin Vasectomy Center. Luyo sa hagit sa pagkumbinse sa mga lalaki nga magpa-vasectomy, ana-ana sa dili moubos 30 ang average sa mga nagapailawom sa no scalpel vasectomy kada bulan. Karon nga increasing among acceptors, dako kayo migpasalamat kay at least hinay-hinay na nga natudluan nato atong mga kalalakin-an to participate in activities na health related. Tuig 2008 pa, nagsugod og offer ang Population Division sa Davao City Health Office og libreng no scalpel vasectomy. Ang syudad lang ang nagahanyag niini sa tibuok Mindanao. Busa, nagadawat sab sila bisan gikan sa laing lugar. Ang no scalpel vasectomy usa ka non-invasive procedure. Putlon lang ang agianan sa similya. Sa vasectomy sir, ang atong kapital Band-Aid ra gyud. Kanang Band-Aid nga makita nimo diha sa tindahan, mura jud na iyaana. Way lain. Kasi wala tay gisi nga ginahimo. Dugang pa nga usa kini kaluwas nga procedure ug walay epekto sa kapasidad sa usa ka lalaki sa pagkighilawas. Sa Davao City, nakita na matud pa ang epekto sa aktibong partisipasyon sa kalalakian sa family planning tungod sa hinay nga pagsaka sa population growth rate. Sa family planning, nagyud ta sa concept of voluntarism. So kung unsay gusto sa tao, atong i-guide kasi pwede man pod nga gusto niya pero dili pwede sa iyahang lawas. Sa mga interesado, mamahimong pangitaon ang population staff sa Matag Health Center aron magiyahan sa proseso sa family planning nga angay sa inyong sitwasyon. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako si Argil Relator. 1 Mindanao. Makita na sa magpakailanman ang makatandog nga istorya sa maginahan kansang anak nagka-rabies, samtang intense biritan at tangi sa The Voice Kids. Siksik ang atong weekend mga kapuso kay makita na ang istorya sa maginahan kansang anak nga dog lover na paakan og iro ug nagka-rabies. Kini ang tinuod nga istorya ang gibidahan ni Rochelle Pangilinan ug Yuan Micael sa magpakailanman ugma 8:15 PM. Samtang padayon ang intense biritan ug vocal showdown ato sa battle round sa The Voice Kids sa Domingo 7:15 PM. Mga kapuso, 41 kaadlaw na lang, Pasko na! Ug mao kato ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa atong mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamo ug sa atong mga kapuso abroad. Padayon lang sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok pwersa para sa mas na komisyon ug mas halapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend mga kapuso ug mag-amping kita kanunay.